Hello guys, good evening. Mayroon akong isi-share sa inyo ay itong binibida ng mga Katoliko, ng mga defender na aking nakikita sa Facebook. At kanilang ibinibida na sila daw ang nag-compile ng Biblia. At sa kanila daw yan, Biblia na yan. Sila raw ay may karapat, sila lang daw may karapatan gumamit yan. Dahil sa kanila daw yan. Now, alamin natin kung bakit napunta sa kanila yung Biblia na yan. Ano po ba ang pinagmulan yan? Bakit napunta sa mga Romano ang Biblia? Gayong ang mga Israelita ang binigyan ng kapangyarihan o karapatan ng Panginoon. Ng mensahe ng Panginoon. Bakit napunta sa mga Romano na yan? Ano ba ang kwento dyan? O madilim na kwento na ngayon ay binibida nitong mga YouTuber na itong mga vlogger na mga Katoliko, mga Catholic defender daw sila. Baka nga hindi alam ng puno ninyo kung ano yung dinidepensahan nyo dyan. May paspas pa kayo ng papa sa Roma. So ito ang madilim na nangyari dyan. Mabutit malaman po ninyo kung ano po ang madilim na nangyari. Bakit napunta sa Romano, mga Romano, taga-Romano ang Biblia o banal na kasulatan na ngayon ay inaangkin nila na kanila daw. Okay, panoorin natin. Ginawa, pinagnanakaw, kinuha nila ang mga kasulatan doon at dinala sa Roma at inusig ang mga Israelita. Kaya po ang mga Israelita nagkalat, nabuha sila sa mapa. At dahil makapangyarihan ang Roman Empire, ayun, naging dominante po masyado ang Roman Empire. At itinayo ni Constantine the Great ang The Roman Catholic Church noong 313 AD. Noong 1st century po, Roman Catholic Church lang ang nag-i-exist. Bakit? Hindi pwede ang iba, irihis kayo, papatayin kayo. Kaya po sila nanatili. Yung po ang katotohanan nun. God bless us all. History po tayo. Bakit po ba napunta sa Roman Catholic Church ang mga kasulatan at sila po ang nag-compile? Okay, samantalang ang author po ng banal na kasulatan, which is the Bible, ay mga Israelita. Noong 70 AD, mga kapatid, sakop ng Roman Empire ang Israel ng pagbaba ni Kristo. Noong 70 AD, tuluyang nilusob ni General Titus ng Roman Empire ang Israel. Ano ang ginawa? Giniba ang templo. At ano ang ginawa? Pinagnanakaw. Kinuha nila ang mga kasulatan doon at dinala sa Roma at inusig ang mga Israelita. Kaya po ang mga Israelita nagkalat, nabuha sila sa mapa. At dahil makapangyarihan ang Roman Empire, ayun, naging dominante po masyado ang Roman Empire. At itinayo ni Constantine the Great ang The Roman Catholic Church noong 313 AD. Noong 1st century po, Roman Catholic Church lang ang nag-i-exist. Bakit? Hindi pwede ang iba, irihis kayo, papatayin kayo. Kaya po sila nanatili. Yung po ang katotohanan nun. God bless. At para po ninyo maintindihan guys kung anong kahulugan ng sinamsam. Ganito po yung kahulugan niyan guys sa inyong video na makikita ngayon. Ganyan ka makapangyarihan ng Roman Empire. Bahaging tulad niyan guys, itong nakikita nyo. Ganyan ka kapangyarihan sila yung Roman Empire noong unang panahon. Kaya walang ang mga Israelita noong unang panahon. At yan ngayon magkakampihan ang Katolisismo at itong gobyerno pagdating nila dito sa Pilipinas. Kaya hanggang ngayon nga sila, magkakampi pa rin sila. Hindi naman yung mga pare, sip-sip pa rin sa gobyerno kasi magkakampihan talaga sila. Kaya nga walang rehistro yan eh. Yan ang sinasabi na sila raw totoo kaya walang rehistro. Anong ka-rehistro eh, magkakampi kayo, magkasabwat kayo. Magkasabwat yan o kasabay nilang dinala yan dito sa Pilipinas. Yung Katolisismo na yan at hindi nyo alam kung ilan ang pinatay niya ng mga yan dito sa Pilipinas. O magtanong kayo sa mga ninuno ninyo, mga defender kayo, Catholic defender. Magtanong kayo bago nyo ibida-bida nyo sa inyo yung kayo nag-compile. Kayo nag-compile kasi sinamsam yan ng mga Katolisismo o ng Roman Empire.
Kaya kayo ngayon nag-compile. Kaya tingnan nyo, mali-mali yung pagkagawa ninyo. Bawal ang mga rebulto. Kayo ang gumagawa ng rebulto. O dahil hindi Ginawa, ka sa inyo, wala kayong pinagnanakaw, karapatan. kinuha nila ang mga kasulatan doon at dinala sa Roma at inusig ang mga Israelita. Kaya po ang mga Israelita nagkalat, nabuga sila sa mapa. At dahil makapangyarihan ng Roman Empire, ayun, naging dominante po masyado ang Roman Empire. At itinayo ni Constantine the Great ang The Roman Catholic Church noong 313 AD. Noong 1st century po, Roman Catholic Church lang ang nag-i-exist. Bakit? Hindi pwede ang iba, i-release kayo, papatayin kayo. Kaya po sila nanatili. Yung po ang katotohanan nun. God bless us all. History po tayo. Bakit po ba napunta sa Roman Catholic Church ang mga kasulatan at sila po ang nag-compile? Okay, samantalang ang author po ng banal na kasulatan, which is the Bible, ay mga Israelita. Noong 70 AD, mga kapatid, sakop ng Roman Empire ang Israel ng pagbaba ni Kristo. Noong 70 AD, tuluyang nilusob ni General Titus ng Roman Empire ang Israel. Ano ang ginawa? Giniba ang templo. At ano ang ginawa? Pinagnanakaw. Kinuha nila ang mga kasulatan doon at dinala sa Roma at inusig ang mga Israelita. Kaya po ang mga Israelita nagkalat, nabuga sila sa mapa. At dahil makapangyarihan ang Roman Empire, ayun, naging dominante po masyado ang Roman Empire. At itinayo ni Constantine the Great ang The Roman Catholic Church noong 313 AD. Noong 1st century po, Roman Catholic Church lang ang nag-i-exist. Bakit? Hindi pwede ang iba, i-release kayo, papatayin kayo. Kaya po sila nanatili. Yung po ang katotohanan. So, guys, ang katotohanan dyan about dyan sa kasulatan sa Bible kung bakit napunta yan sa Romano. At dinala dito yan, ipinananakot yan sa atong mga ninuno dito, daladala ng mga Kastila, yung Katolisismo na yan. At kung nakikita niyo yung dyan sa Limasawa, isla ng Limasawa, nandiyan pa mismo nakatayo ang kanilang rebulto, yung cross at saka espada. Pag hindi ka sumama sa Katoliko, patayin kanila. Kaya guys, ang ating mga ninuno noon ay walang choice kundi sumama na lang sa mga Katolisismo. Ganyan kalupit ang mga Katolisismo pagdating dito sa Pilipinas. Kaya how dare you mga Catholic defender, saan kayo nakakakuha ng lakas ng loob para sabihin nyo yan, ibibita nyo yung mga Katolisismo na yan. Magtanong muna kayo, wala kayong pakialam sa yung mga ninuno o yung mga lulot, mga lula nyo noong unang panahon. Dapat alam nyo ang history niyan, kung ilan ang pinatay niyan. Maraming pinatay yan ng Katolisismo, dinala ito, pinilit yung mga ninuno natin. Tapos sabihin mo yan ang totoong relihiyon. Hibang kayo, hibang.